kikita ba ako pagka nag-invest ako dito. So siguro kaya yun yung dahilan, walang gusto mag-bid at mababa yung bidding price. Pero kung tatandaan nyo rin dun sa testigo, yung value nung judgment was 500,000. Magkano lang nabili yung shares? 28,000. So, ibig sabihin, hindi enough yung binayad nga dyan sa auction para ma-cover yung judgment. So, kaya sasabihin nyo, bakit parang ang baba lang ng pagkabili? It's because yung kino-cover niyang amount for the judgment is very small. Kaya, siguro hindi kakaiba dito na tinanggap din yung presyo na yun because related naman doon sa na kumukuha nga. Ibig sabihin, kung kanino ina-award dapat yung value na yun. So, in any case, hindi unusual to, lalo na close corporation yung involved. So through the sheriff, we want to prove that the shares really belong to the daughter of Chief Justice and therefore this need not be reflected on his salin. Parang ganun po. More of dito, makikita natin, kasi isa rin sa mga siguro katanungan dati na assuming nga na nakapag-utang sa Basa Guidote Enterprises, isa pa yung related na fact dito, yung kung may 11 million pesos na inutang, paano na utang? Kasi nga, di ba, makikita nyo sa mga pahayagan, sinasabi ng mga Basa, pamilyang Basa, hindi namin alam na nakautang sila. Because by then, iba na yung majority owner. Nung umutang, ang majority owner na halos may-ari na ng buong korporasyon dito ay si Carla Corona at si Mrs. Corona. At meron pang mga papatunayan eventually dito yung mga resolution nga na nagbibigay ng kapangyarihan na magbigay gumawa ng transaksyon na may kinalaman sa Basa Guidote Enterprises. Kaya ngayon cheque na binayad ng City of Manila, naka-address na lang kay Mrs. Corona as trustee for Basa Guidote Enterprises. So, yun yung makikita nating unti-unting nabubuo yung storya in relation to the salin. Okay. Karagdagan lang, yung dadagdagan ko lang yung katanungan mo doon sa public auction. Walang masama na yung relative ay mag-purchase doon. Kasi nga public Kung sino pong interesado ay pwede. Makikita nyo nga po kung ang bangko ay nagpa-public sale, execution. Yung bangkong nagpautang ang mismong bumibili po noon para mabayaran. So wala pong kakaiba ron. At tingnan nyo po, ang sheriff dito ay umupo at inupo lamang para patotohanan may nagbenta ba, binenta ba, nagkaroon ba ng public sale. Yun lang ang dapat niyang patotohanan dito. Pero po makita nyo, ang layo na ng inabot natin. Pati yung mga proceedings na hindi man lang alam ng sheriff ay itinatanong, probate, talaga po hindi alam ng sheriff yun. Kasi hindi po pasok sa husgado niya yun Ang trabaho po ng sheriff ay ministerial. Wala po siyang discretion. Ito po ang inutos ng batas sa kanya. Ito po ang gagawin ko. Itong ibebenta ko. Ganun po yun. Sir, just to backtrack a little, kailan ho nangutang si CJ sa BGEI? Kung tama ho ako, parang 203, Parang I'm not too sure, 2002, 2003. Mga ganun po. Nakadeklara naman ho yan sa SALN May kita nyo yon. Pag binalikan ninyo, meron naman kayong kopya. Na nakalagay po doon 11 million po. Nakalagay naman so, po doon. 2003. Mabe-verify nyo naman po sa records. Okay. Kailan ho nagkaroon ng bentahan ng shares? Kailan binili ni Carla yung shares? Para nga kung tama yung pagrinig ko kanina September 2003 rin po. 2003? Yes, opo. Pero Atin pong napanood ang bahagi ng press briefing na kasalukuyang isinasagawa ng defense team. This is turning out to be a very interesting day at mukhang merong magandang nangyari sa araw na ito. Mga detalye nitong Basa Guidote case ay lumabas. In fact, some viewers are finding this very interesting. Pero medyo maraming teknikalidad din, Mark. Kaya kasama natin pa rin si Attorney Revilla para i-explain sa atin itong mga naganap dito sa paglilitis ngayong hapon. Isa pong mahalagang pinupunto ng prosekusyon dito sa mga testimonya ng dalawang testigo ay yung pagkamatay ng akusado dito sa kaso na si Mr. Basa. Ano pong relevance nito? I think ang gustong sabihin ng prosecution is bago nagkaroon ng auction sale, patay na si Ginoong Basa. And kung patay na siya, yung hindi valid, kumbaga, yung sale ng property. And then, kasi paano magkakaroon ng execution ng judgment kung patay na daw yung akusado sa kasong yon. Kasi may proseso yan. Pag namatay ang party sa isang kaso,
bago ma-execute yung judgment, may proseso yan na sinusundan under the rules of court. Kasi i-execute mo yan dun sa estate niya. Kasi wala na, patay na nga yung tao. So, yung mga tagapagmana dapat, Oo, he should be properly represented by his heirs. Itong, ang nakikita po ba natin, bakit inaalungkat natin yung detalye nitong kasong ito, attorney? Ano ang relevance ng paghalungkat nito, mga detalye dito, mga stratehiyang ginamit para ma-execute ito dun sa kabuuan na kaso na betrayal of public trust, itong ating mga impeachment articles na gustong i-prove ng prosecution? I think the prosecution is it's also significant to point out na when Senator Lacson stood up and asked at the time na there was the issuance of the writ of execution, magkaroon ng sale, what was the position of the Chief Justice then? And I think nung 2003, when itong nangyayaring ito, the Chief Justice was already the Associate Justice of the Supreme Court. Although may insinuation na ganon. But as to kung may totoong nangyaring influensya dun sa mga ginawa ng staff ng court dun sa pag-i-implement ng garnishment or execution or yung sale, yun ang kailangan ngayong patunayan ng prosecution. isa rin dun sa mga tinutumbok ng prosekusyon sa kanilang cross-examination, dito naman sa sheriff ng Quezon City RTC, ay yung mga lapses dun sa pag-execute nitong desisyon ng korte. Bakit po relevant din ito sa kaso? Kasi gusto nga nilang patunayan na walang valid na sale. Walang transfer of ownership na nangyari. Na yung sinasabing na ang may si Carla Corona na ang may mag-aari nun, hindi po pwede mangyari yon kasi may mga lapses nga sa procedure na nangyari dun sa notice of garnishment, sa writ of execution, and auction sale. Attorney, napansin natin na yung sheriff mismo, mukhang inaamin niya na meron ngang mga lapses dito at hindi nga nasunod yung proseso. Gaano po ba talaga ka-stricto ang court sa pagsunod dun sa mga steps na yon at mga procedure na yon sa totoong practice? In reality and in actual practice, talagang importanteng masunod yun because kung hindi nasusunod yun, pwede yun maging grounds for the nullification of the sale. Pag na-nullify yung sale, ibig sabihin, void yung sale. Yung bumili ng property na yon na subject ng sale, kahit nagbayad na siya, pwede pa rin ma-nullify yung sale. Ibig sabihin, hindi pa rin siya yung hindi pa rin siya yung may-ari ng property na yon. Pwede pa yun in-nullify, in other words. So, attorney, dun sa lumalabas dito sa mga natatalakay natin, no, dito sa dalawang testimonya na ito, do you think that itong mga witnesses na to work for or against the defense? That's mahirap magsalita kasi ang presumption nito is etong mga clerk of court and ating sheriff, they've done their job. May presumption of regularity in the performance of their duties. Pero unless proven na may negligence, may lapses in the performance of their duties. Ano ang tingin mo, attorney, for the longest time yung prosecution na suffered dun sa impression na hindi sila handa? Sa araw na ito, anong tingin mo yung performance ng prosecution lawyers? Well, you have to give it to the prosecution. Today, talagang nag-prepare sila and nag-research. Mukhang handang-handa, Cathy, yung kanilang research, yung background, yung dates, yung dokumento, mukhang handang-handa po talaga sila. And attorney, itong balikan natin yung sa sheriff, nakita nga natin na marami siyang mga lapses dun sa kanyang pag-carry out ng kanyang duties. Pero ano ba dapat yung tamang proseso? Maraming proseso yan eh. From the time na in-issue yung writ of execution, kung titingnan nyo nga, in the first place, ang unang tanong dyan is paano na-issue yung writ of execution. Kung namatay, Kung alam na ng korte na patay na nga ba si Ginoong Basa at the time na in-issue yung writ of execution. Kasi bago i-issue ang writ of execution, kailangan yung party na humihingi ng writ of execution mag-file sa court ng motion for writ of execution. At pag nag-file ka ng motion, yung kabilang partido must be notified. Dapat i-notify sila na may ganong motion para yun na yung proper opportunity for the other party na sabihin na
patay na ho yung abogado, patay na ho yung kliyente ko. O, kung ano yung status ng case, kung i-oppose nila yung issuance ng writ of execution o hindi. Attorney, mukhang noong na-file itong motion for the issuance of the writ of execution, nag-withdraw na itong abogado ni Mr. Jose Basa. Kapag ganyan nag-withdraw na, kailangan mismo sa partido na po ba o dapat sa yung mismong nakasulat doon as yung akusado ifa-file? Yes, i-serve? Ang regular procedure is, kung nag-withdraw na yung abogado niya, at wala pang bagong abogado, yung party, yung mga notices, yung mga pleadings coming from the other party, ay directly dapat ibigay, iserve dun sa party mismo. Kasi wala siyang abogado eh. So, kung merong lapse dyan, hindi nga nabigyan ng opportunity. Pero kailangan i-prove that may notice. Attorney, alam po natin na kaya pinipresenta itong mga lawyers ng defense itong tungkol dito sa Basa Guidote Enterprises ay dahil dun sa pera na pinagbentahan ng property nila sa City of Manila. Ito po ba, kung sakasakali po, under the law, meron nga pong otoridad, kung ma-establish po na may otoridad si Mrs. Corona na tanggapin itong bayad sa pinagbentahan ng lupa, pag i-deposito po ba niya ito, saan po ito dapat nakapangalan? Well, ang procedure niyan, kung pera yan ng kumpanya, dapat doon yun sa account ng kumpanya na i-deposito. Attorney, isa pang aspetong lumabas dito sa direct or cross-examination sa araw na ito ay si Miss Cristina Corona, isa siya sa partido, pero dun sa execution, parang isa din siya nag-certify noong number of shares at yung notice na serve pa sa bahay ng parents niya. Meron po ba tayong problema doon? Well, I think kasi kung ang ginagarnish nyo or ine-execute nyo is yung shares of stocks ng corporation, dapat naka-address yung notice of garnishment or yung writ of execution dun sa kumpanya. Yung notice of garnishment, dun dapat naka-address sa kumpanya. Kung ano yung reported known address ng company. At yun ay nakadeclare po ba sa isang government, sa SEC? Yes. Dapat nandun yun sa SEC. Kasi lahat ng mga kumpanya, registered corporations, yung general information sheet nila na fina-file every year, nandun yung updates kung may bagong or may changes sa address, changes in the stockholders, in the stockholders, yung composition ng stockholders and directors, ina-update yan, fina-file yan sa SEC. So, yung SEC, yun ang pinakamagandang, yung pinaka-reliable na source of information para makuha mo yung address, kung sino yung existing directors and sino yung existing stockholders ng company. Pero napag-alaman nga natin, Mark, in the past, no, na hindi nga nagko-comply itong Basa Guidote Enterprises sa mga ganitong requirement. Pero kanina po, attorney, nabanggit nyo rin while the trial was ongoing na in common practice po sa ating mga Pilipino, pag family corporation, ano po ba talaga yung nangyayari? Well, in reality kasi, pag